Isang Batanggenyong walang takot, walang inuurungan, Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Dito nga sa aking compound, sinusurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago nang dahil sa ako'y may kasalanan. O kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila, o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila. Kapagkat yan ay proseso, nagpapasakop po kami, law-abiding po kami, for nation building po ang aking pakay. Ang aking pong ministry mapayapa, walang nangingialam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan, hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay biglang isinumbat yung tulong sa bansa? Pagpatuloy pa natin. Hindi pupunta doon. Simple lamang po yan, available pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ang endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. Dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang endgame. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang katapusan, extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako. Saan kayo nagkatala? Parang sinasabi niya, mga kababayan, kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos na ito daw si Pastor Apollo C. Quiboloy ay maging pugante. Kahit kailan hindi ginusto ng Ama, mga kababayan, na yung kanyang anak ay maging isang pugante. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Ngayon, parang sinasabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy na kagustuhan ng Ama na maging pugante siya at maging wanted dito sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa, mga kababayan. Ngayon, dinadawit pa niya yung pangalan ng ating Panginoon, mga kababayan, dito sa kanyang ginagawang pagtatago. Abay, matakot ka naman, Pastor, sa sinasabi mo sa ating Panginoon. Di ka ba kinikilabutan? Ang kagustuhan ng Panginoon, sumuko ka na, kaya nangyayari sa'yo yung mga ganyang bagay. Harapin mo ang batas ng lupa. Yun yung kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil paano ka magiging karapat-dapat sa batas ng langit kung hindi mo kayang harapin yung batas ng lupa? So ang kagustuhan ng ating Panginoon, hindi ka maging pugante, sumuko ka at tanggapin mo ang igagawad sa'yo na batas dito sa lupa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harap. Sabi nga niya yun dito, bata pa kayo, naglaland grabbing na kayo sa Davao. Okay, tama yung sabi dito, siguro taga Davao to. May galab shoutout po sa inyo, ha? Rapin ang lahat ng ito. Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya. Eto, susuko si Pastor pero may kondisyon. Na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written.
bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerika. Sa talang buhay ko mga kababayan, sa totoong buhay sa talang buhay ko, eto kahit kayo, ngayon lang kayo nakakita na isang nakakomit ng krimen, mga kababayan, na bago sumuko, pamula doon sa ilang kondisyon yon, 17. Pakitama na lamang po ako pagka mali yung sinasabi ko, pakitama na lamang po, 17 ata yung kondisyon niya kay Senator Risa Hontiveros. Ngayon, eto may mga kondisyon na naman siya bago siya sumuko mga kababayan. Ang dami mo namang kondisyon, pastor. Lalo nag-iinit sa'yo mga kababayan natin Pilipino, lalo na yung mga pobreng katulad natin. Kasi nga naman, pagka mahirap yung tinatamaan ng katulad ng kaso mo, walang pera-pero, walang kundi-kondisyon. Automatic huli ka agad, aresto ka agad. Pero, ikaw mismo, napakarami mong kondisyon bago ka sumuko. Sumuko ka na lang. Diba sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng isang tao na ipinagbamalaking appointed son of God siya. Pero kapag kadating ng problema at pagpapasuko sa kanya, napakaraming kondisyon. Diba kung idadagdag mo pa tong mga kondisyon na yang ito, baka nasa 20 na mahigit. Yung kondisyon ito bago sumuko mga kababayan. Masyado mo namang ipinipiling entitled yung sarili mo. Parang sinasabi mo na iba ka sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Na dapat ikaw bigyan ka ng napakaraming special treatment bago ka sumuko sa ating gobyerno. Gusto mo yung presidente pa yung lumuhod sa'yo para sumuko ka? Gusto niya yung presidente pa natin yung mag-assured sa kanya na hindi makikialam ang ibang bansa pag sumuko siya? Parang sinasabi mo na lumuhod at umalik sa talampakan mo sa paa mo ng ating presidente. Kahit akong presidente, mga kababayan, hindi ko gagawin niya. Sumuko ka kung gusto mo. Huwag kang sumuko kung ayaw mo. Pero kapag ka nahuli ka, eto lang naman mga kababayan, kung ako lang ang presidente ngayon, okay lang wag siyang sumuko. Pero pag nahuli siya ng alagad ng batas, automatic ipapadala ko na yan sa ibang bansa. Hindi ko na yan dito ipapaliti sa Pilipinas. Diretso ibang bansa na yan mga kababayan. Kung ako lang ang presidente mga kababayan, sasabihin ko muna sa ibang bansa na kayo na muna yung una maglitis dyan. Sunod kami na lang yung huli. At kung ano yung mapapag-usapan natin, kung sakali na magilty siya dito sa amin, magilty din siya diyan sa inyo, dyan nyo na lang ikulong sa Amerika. Kasi masikip na yung kulungan namin dito sa Pilipinas, dyan nyo na lang ikulong sa Amerika. Hindi, kung ako lang yung presidente, mga kababayan, kasi ang daming kondisyon Parang ang dating, gusto pang yung presidente natin ang lumuhod sa kanya at magmakaawa na sumuko na siya para tuparin at tutuparin yung mga kondisyones niya. Mga kababayan, di ba minamahina yung ating gobyerno? Tsaka yung mga departamento ng ating gobyerno sa kanya mga pinagsasasabing ito. Anyway, pagpatuloy pa natin. At walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos, si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na. Pero yun mo, yung sinasabihan niya ng sinungaling, hindi niya kayang harapin. Hindi mga kababayan, yung sinasabihan niya ng sinungaling daw itong si Hontiveros, pero hindi naman niya kayang harapin. Di ba kung ikaw, alam mo na nasa katotohanan ka, kaya mong puksain yung kasinungalingan. Tandaan po natin yan mga kababayan, kahit kailanman hindi nagwawagi or hindi magwawagi yung kasinungalingan sa katotohanan. Mga kababayan, ngayon, kung alam ni pastor na nasa kanyang panig yung katotohanan,
kayang-kaya niyang puksain yung kasinungalingan. Bakit siya natatakot na harapin etong si Senator Risa Hontiveros? Bakit kailangan niyang patigilin etong si Senator Risa Hontiveros sa pagpapatawag sa kanya? Di ba mga kababayan, kung nasa sa kanya na panig yung katotohanan, bakit takot na takot ka kay Senator Risa Hontiveros? De, tanong lang naman. Di ba mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Copyright na ata ako, ba't tayo mag-play? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Ilan ba yung kondisyon niya dito? Wait lang bilangin natin. Bigyan ako ng garantiya ng presidente hadlang sa kanilang mga plano. Bilangin Yan natin po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Bilangin natin kung ilan yung kondisyonis niya dito mga kababayan. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head, si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharap. 17 plus 6 na kondisyonis ni Kibuloy. Ilan yon mga kababayan? Nasa 20 mahigit. Diba? 17. Dagdagan nyo ng 3. Ano na agad mga kababayan? Nasa 24. Hindi, nasa 23 pala. Mga kababayan, sorry. Nasa 23 yung kanyang kondisyones bago siya mapasuko ng ating gobyerno. Ganun po karami. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Maging Pasig man o maging dito man, pagkatapos si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na gumawa na sila ng affidavit sapagkat idagdag mo na yan sa kaso. Doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta. Huwag ka na magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo. Puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya grabe no, pati yung kanyang apo mga kababayan, sinabihan niya ng sinungaling. Yung anak ng kapatid niya. Mga kababayan, biruin mo pati yung sinabihan mo ng sinungaling, isa yon sa nagrereklamo laban sa'yo. Yung apo mo. Di ba, ipagpatuloy pa natin, apo o pamangkin niya mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Huwag ka na mag-inarte dyan, pumunta ka na doon sa korte, sapagkat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, gumawa rin kayo ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Malabo nang mangyari yun kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito.
100 million ang patong ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang ulo na parang nasa mga bounty hunter na, mga kababayan. So ngayon, kung wala pa sa bounty hunter yan, mag-ingat ka, pastor, doon sa isang vlogger na kasama ni Nabanat Bay. Dahil pag yun, nag-ipit, automatic, matutunton kung nasan ka. Maniwala ka sa akin, pagka yun nangailangan at nawala ng pera at talagang nag-ipit, automatic ituturo ka nun. Diba, doon sa mga naghahanap sa'yo. Kaya mag-ingat ka doon sa isang vlogger na kinuha ni Banat Bay. Yung tuta ni Banat Bay ngayon na vlogger, mag-ingat ka doon, pastor, kasi pag nawalan nyo ng pera, automatic, maituturo ka. May 100 million siya makikinabang. Kung talagang totoo na may patong ka sa ulo na ganun kalaki, ha. Anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the NBI and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Grabe, no? Kung ako imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisinghot ng drugs. Hindi ako drug lord. Wala ako dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation. Akusasyon po lahat yan. Gawa-gawa lahat yan. Tapos umiiyak na si pastor, mga kababayan. Patahanin nyo naman si pastor. Nangangatal na yung boses. Umiiyak na si pastor. Maawa naman kayo kay pastor. Sabihin nyo, sumuko na siya at bibibihin siya sa Senado. Kailangan pa pala, mga kababayan, ha? Ito, base sa kondisyon ni pastor, kailangan daw naka-written pa. Ano po, galing sa Office of the President, sa madalit salita. Alam nyo, dito sa topic na ito, ha, dito sa inilabas ni pastor na ito, isa lang yung maliwanag sa akin, mga kababayan, hindi yung mga kondisyon niya. Isa lang yung maliwanag sa akin kung totoo yung sinasabi ni pastor, ha. Isa lang yung maliwanag sa atin. Tinraidor ni BP Inday Sara Duterte, di umano ang administrasyong Marcos. Bakit? Kasi siya yung nagsasabi ng mga bintang ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa ating gobyerno, galing pala kay Maharlika at kay BP Inday Sara Duterte. Ano po, so ngayon, kung may katotohanan man yan, eto, hanggang sa huling sandali ng ating video, kung may katotohanan man yan, BP Inday Sara Duterte, dapat magbigay ka ng reaction dito. Kasi pangalan mo po yung nakakaladkad sa isyong ito na idinadawit po kayo ni pastor na kayo daw yung nagtitimbre sa kanya ng mga ginagawang aktibidades ng ating gobyerno para mapabagsak. Di umano etong si pastor ayon sa bintang ni pastor dito sa ating gobyerno na kayo daw yung nagtitimbre. BP Inday Sara Duterte, sana hindi po kayo maging tahimik dito sa isyu pong ito dahil sarili po ninyo yung naapektuhan po dito. Mauunawaan namin na dun sa issue ng pambubomba ng China sa West Philippine Sea sa ating mga Navy, tahimik po kayo. Pero dito po, BP Inday Sara Duterte, hindi po kayo pwedeng maging tahimik po dito. Hindi po kayo pwedeng magwalat kibo dito. Dahil pangalan nyo po yung idinawit ni pastor, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, nandun kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng sino ba naman magko-cover nung rally ninyo? Kahit ako, hindi ko i-cover yun, mga kababayan. Bakit? Isang ka ba naman nagkatala? Isang abogado. Kilalang abogado pa. Sisigaw na sasampalin yung first lady doon pa sa rally ni Quiboloy. Mga kababayan, saan ka nagkatala? Sige, rally nila. Isa dating taga-PCSO. Pagbibintangan yung bagong nakaupo sa PCSO, mga kababayan, na wala namang patunay na inilalabas na may dayaan nga. Saan ka nagkatala, mga kababayan? Nag-rally sila, oo. Nag-rally sila, pinayagan sila mag-rally. Ano po, pero yung mga isinisigaw nila daw sa glip na panalangin, pananampalataya sa ating Panginoon, mga kababayan, puro against gobyerno yung isinisigaw nila doon. Diba ang mga sinasabi nila doon, bumaba ang presidente, bangag ang presidente, mga kababayan, kurap ang presidente, pabaya ang presidente, hindi marunong mamuno ang presidente.
Tapos yung mga sumisigaw pa doon, yung mga bata pang walang narating sa buhay na hindi naiintindihan kung ano yung tunay na nangyayari sa ating gobyerno. Gusto niyo ng patunay mga kababayan? Wait lang, pakita ko sa inyo ha. Awang-awa ako sa mga batang ito sa totoo lang. Eto, pakita ko sa inyo ha. Ayan, tingnan nyo mga kababayan na sino ba naman ang gaganahan? Kung ako may-ari ng media, hindi ako gaganahan mag-cover nito. Bakit? Kasi yung mga bata na nagsisisigaw dito na bumaba na, mag-resign na si PBBM, yan yung mga walang alam sa gobyerno. Basta nga lang ata na-recruit. Pakinggan po natin mga kababayan. Yan! Yan oh! Baka nga mga minor de edad pa mga kababayan yung mga nasa rallying yan, di ba? Tingnan nyo mga kababayan yung mga bata. Ako awang-awa ako sa mga batang yan. Ano po, dahil unang-una, hindi pa nga natin alam kung may nagawa na sa Pilipinas yan o kung pakain at paaral pa ng kanilang mga magulang. Hindi nga natin alam na baka yung ibang mga magulang nito nasa ibang bansa nagpapakahirap, nagtatrabaho para mapag-aral itong mga batang ito. Pero anong ginagawa ng mga batang ito mga kababayan? Sumasama sa mga ganyang aktibidades na hindi alam ang pinagsasasabi tungkol sa ating gobyerno. 'Di ba? Yan yung isang dapat matutukan ng ating gobyerno na 'wag magamit ng ibang mga relihiyon. Hindi ko nilalahat mga kababayan ng ibang mga relihiyon sa hindi magandang bagay yung ating mga kabataan. Mga kababayan, kasi ako naniniwala pa rin ako hanggang ngayon na yung mga kabataan pa rin yung pag-asa ng ating bayan. Mga kababayan, pero paano mangyayari yon kung yung ibang mga kabataan, hindi nga natin alam kung nasa saktong edad na yung mga nagraraling yan, na sumisigaw na bumaba na si PBBM. Hindi nga natin alam kung yan, baka nga yan, mga 17, 16 pa eh. Di ba mga kababayan na sumama sa rally ni Kibuloy at nagsisisigaw na hindi naman alam yung ipinaglalaban? Tingnan yung mabuti mga kababayan. Kaya ako naniniwala pa rin talaga ako na ang unang pagiging mabuting asal ng isang bata laging nagsisimula sa bahayan. Tandaan nyo mga kababayan, ang isang bata nahuhubog yan una sa tahanan bago sa paaralan. Ano po, kaya nga, kung makikita ninyo yung ibang mga bata na pangit ang ugali, masama ang ugali, yan ay nagmumula sa tahanan mga kababayan. Kung ano, yung nasa kanyang environment na-adapt ng mga bata yan. Kaya nga yung ibang mga bata lumalaki, nakikibarkada, nalululong sa masamang bisyo. Kasi nga, kung ano yung nakamulatan niya sa kanyang environment, yun po yung kanyang na-adapt. Mga kababayan, kaya lagi dapat, eto sa mga magulang payo ko lang, dapat yung inyong mga bata habang lumalaki, iparamdam ninyo yung salitang pagmamahal at respeto sa ibang tao. Kasi unang-una mga kababayan, kapag ka pinalaki ninyo yan ng spoiled brat, ganito yung kakalabasan yan. Madaling mahikayat sa maling gawain ng ibang tao. Mga kababayan, ano po, tamo, imbis na nag-aaral, tumutulong sa mga gawaing bahay, mga kababayan na tinuhubog ang sarili sa magagandang bagay, sumasama sa walang kwentang rally. Eto, pastor, paano kami gaganahan mag-cover ng rally mo kung ganito mga bata yung di natin alam kung nasa saktong edad na yan, na sumisigaw na mag-resign na si PBBM. Diba ito ay pagpatuloy pa natin? Oh. Ay! Yan kung makikita ninyo, ang babata pa Siguro nga nasa 15 taon lang to o 16, 17. Ang babata pa mga kababayan nung nasa rallying ito. Diba, eto ba yung gusto ni pastor na dapat i-cover natin, mga kababayan, or ng mga media? Sino ba naman tanga media magko-cover niya? Diba, ipagpatuloy pa natin? Binabalita niyo sa akin, puro masama. Kaisi, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry media, kasi may media rin kami, ang SMNI. Hindi niyo mabili yan ngayon, so kung yung media ng SMNI tinawag ni pastor, etong ibang media na bayaran din ng SMNI. Kasi hindi niya masasabi na bayaran yung ibang media kung hindi nabayaran ng SMNI. Hindi pa ako nag-aakusa.
Kasi pinagbabasihan ko lang base sa sinabi ni Pastor. Nag-akusa siya sa ibang media. So kung alam niya, yung ganong kalakaran na bayaran yung ibang media, ibig sabihin bayaran din ng SMNI. Di umano. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ginugurgur ninyo dahil hindi nyo mabili. O ngayon, maliban kung bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple po mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyan sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. At yan daw ay galing kay BP Inday Sara Duterte at saka daw kay Maharlika. Sinabi niya kanina mga kababayan ha. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Oy, naiyak na! Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyernong ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Harapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila. At ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yun. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo. Umiiyak na si Pastor. Mga kababayan, eto na, mag-play na kayo dyan ng tugtog ng MMK. Umiiyak na si Pastor. Tenenen, 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 tenenen. Eto na, guys. Umiiyak na si Pastor. Ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga
ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya. Nako, Sa bansang ito, dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. go. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, justisya sa bansang ito. Salamat po. Kita nyo mga kababayan, umiiyak na si Pastor. Alam nyo, ito tingin ko kay Pastor siya yung taong ayaw mamatay. Siya yung taong takot mamatay mga kababayan. Takot niyang harapin yung kamatayan, yung salitang kamatayan mga kababayan. Alam nyo kasi, eto para sa akin lang naman mga kababayan. Kasi minsan may mga nagtatanong sa akin, may mga nagchat-chat sa akin supporter, sinasabi na, Jake, hindi ba delikado yung ginagawa mong pagbablog? Yung ginagawa mong paghihimay ng mga issue? Kasi darating at darating yung time na may maiinisa yung tao at gawang ka ng hindi maganda. Isa lang yung sagot ko mga kababayan. Sabi ko lang naman, ang tao kasi minsan lang dadaan sa mundong ito. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ngayon mga kababayan, sabi ko sa akin naman, sa sarili ko naman, kung ako mamamatay dito sa pinili kong daan, dito sa tinataha kong daan mga kababayan, masaya ako. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, alam ko yung ipinaglalaban ko Alam ko yung pinapanigan ko. Alam ko yung sinusuportahan kong gobyerno mga kababayan. Ngayon, kung gawan ako ng ibang tao ng hindi maganda, at least mamamatay ako nang pinag-uusapan ako ng sambayan ng Pilipino. At maganda ang tingin sa akin ng sambayan ng Pilipino. May pangit ang tingin yung iba, pero mas marami pa rin maganda ang tingin sa akin sa pagkawala ko dahil ipinaglaban ko yung prinsipyo at pananaw ko mga kababayan base sa pagsuporta ko sa ating gobyerno. Ngayon, ang hindi ko maintindihan dito kay Pastor, siya itinalaga niya yung kanyang sarili bilang son of God, mga kababayan. Bilang anak ng Diyos, appointed son of God. Ngayon mga kababayan, ang hindi ko maintindihan dito kay Pastor, bakit natatakot siya na harapin yung salitang kamatayan mga kababayan? Diba? So ngayon mga kababayan, sa amin kasi mga vlogger, kahit tanungin nyo si Chris Ulo, yung ibang mga vlogger dyan, ay may pinaglalaban na prinsipyo. Isa lang yung sasabihin sa inyo ng mga yan. Kung kami man ay gagawa ng hindi maganda ng ibang tao, at least mga kababayan, nagawa na namin yung part namin, masaya na kami. Kasi, nawala kami ng tama yung ipinaglalaban namin. Kaysa naman mawala ka nang nasa mali ka, wala ka na nga, pinag-uusapan ka pa, pangit pa yung imahe mo. Kung mawawala ka na maganda yung imahe mo at maganda yung ipinaglalaban mo, pag-uusapan ka ng tao sa magandang paraan, hindi sa pangit na paraan mga kababayan. At ipaglalaban ka ng ibang tao sa magandang paraan, hindi sa pangit na paraan. Ngayon, etong kay Pastor kasi mga kababayan, ginagamit niya yung paawa effect sa mga tao para lamang mga kababayan makakuha ng simpatya. Ginagamit niya yung pagmamahal kuno niya sa sambayan ng Pilipino para makakuha siya ng maraming simpatya mga kababayan. At para hindi siya madala at malitis sa ibang bansa. So ngayon mga kababayan, ang gusto ko kasing malaman dito kung totoo ba yung sinasabi nitong si Pastor about dito kay BP Inday Sara Duterte, na si BP Inday Sara Duterte nagbibigay sa kanya ng impormasyon patungkol doon sa sinasabi niya na playbook na ang ending ay mawawala or babawian ng buhay etong si Pastor, mga kababayan. So ngayon, kayo mga kababayan, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin na kung saan mga kababayan, mismong si Pastor Apollo C. Quiboloy na yung nagsabi na minamaliit niya yung mga kaso mga kababayan na isinampa laban sa kanya pero hindi niya naman kayang harapin. At mismong si Pastor din ang nagsabi na ang nagtitimbre sa kanya nung playbook ay si Maharlika at saka itong si BP Inday Sara Duterte. Yung mga bintang ni Pastor dito sa ating gobyerno galing mga kababayan dito kay BP Inday Sara Duterte. So ibig sabihin, kung si BP Inday Sara Duterte ang nagtitimbre kay Pastor, tinatraidor niya ang ating gobyerno mga kababayan. Tinatraidor niya ang administrasyong Marcos at sinisiraan niya ng patalikod ang administrasyong Marcos mga kababayan. Dahil nga naman, siya yung nagtitimbre ng playbook na sinasabi ni Quiboloy dito kay Quiboloy mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo mga kababayan? Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic po ng mga tinalakay po natin patungkol dito sa mga pahayag ditong si Pastor na kung saan mga kababayan talagang may bukod sa 17 kondisyon niya, may 6 na bagong nadagdag. Mga kababayan, dinaig pa
ang utos ng Diyos na kung saan mga kababayan 10 lang yung naando dun sa commandments mga kababayan. Pero dito kay Pastor 23 lahat-lahat mga kababayan yung kondisyon niya bago siya mapasuko ng ating gobyerno. So kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito? Dapat ba mga kababayan na eto pong si VP Inday Sara Duterte ay hindi po maging tahimik sa isyong ito na kung saan na-drag yung kanyang pangalan mga kababayan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na parang ang dating sa publiko nagtraidor or siniraan ng patalikod ni VP Inday Sara Duterte etong si PBBM at saka yung kanyang administrasyon dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang komento nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay natin mga kababayan. Pero para sa akin, tandaan nyo lagi mga kababayan yung salitang minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Pilitin natin na kung sakaling mawala tayo sa daigdig na ito mga kababayan, nasa tama tayo palagi. Ano po at nasa tamang daan tayo. Kasi nga mga kababayan, mas masarap na pinag-uusapan ka ng maraming tao na ipinaglaban mo at nawala ka sa tama. Hindi ka nawala sa mali or pumanig sa mali mga kababayan. Masarap na ipinagtatanggol ka ng maraming tao kahit wala ka na nang nasa tama, hindi nasa mali. Ngayon, eto nakakalungkot kay Pastor kung sakali man na may mangyari sa kanyang hindi maganda, pag-uusapan siya ng pangit yung kanyang imahe. Bakit? Kasi saglip na harapin niya yung mga akusasyon laban sa kanya, mas pinili niya mga kababayan na magtago na lamang at minosen or maliitin yung ating gobyerno. Ano po? So ngayon mga kababayan, sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo hingil po dito sa voice recording nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy na kung saan meron siyang 23 na condition. Ano po, may 6 na nadagdag at yung unang 17 na kondisyon niya bago siya sumuko. Mga kababayan, so ngayon, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento at mag-like po ng ating mga video. Maraming salamat din po mga kababayan sa lahat ng Team Replay po na hindi nakakalimutan mga kababayan na wag i-skip yung ating mga ads. Thank you po sa inyong lahat. Ganun din sa lahat ng Team Replay na nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo mga kababayan.